Napanood nyo na ba to? Pero bago ang lahat, shoutout muna kina Albert Nazarita, Jovit Escalante, Rodney Astrologo at Genki TV. Maraming salamat sa suporta mga buddy. Nagsimula ang lahat noong taong 1899 kung saan si King Louis, ang ika-16 na hari ng France, ay naghantong sa bansa sa isang matinding krisis sa pagkain hanggang sa sumapit ang taong 1793 ay tuluyan nang nagalit ang mga tao dahil sa kanyang palpak na pamumuno at sumiklab ang kilusang revolusyon na nagpatalsik sa kanyang trono. At dahil sa tindi ng galit ng mga mamamayan sa kanilang kurap na pinuno ay binitay ng mga ito ang mga opisyal at pamilya ng hari. At sa gitna ng mga kaguluhan ay may isang opisyal ang nagngangalang Napoleon Bonaparte ang nananatiling tahimik lamang habang pinapanood ang reyna sa kanyang sasapitin. Makalipas ang ilang araw matapos ang pagbagsak ng kaharian, ang France ay bumuo ng isang pansamantalang pamahalaan noong hapon ding yun at nagsagawa ng isang paglilitis upang matukoy ang kinabukasan ng France. At dahil rito ay humiling ang commander na si Paul K. Napoleon na pamunuan ng kanilang hanay upang palayain ang isa sa mga lungsod ng France na tinatawag na Toulon na kontrolado ng British sa loob ng maraming taon. Kaya't nagmungkahi si Napoleon na mas mabuting atakihin na lang nila ang daungan ng lungsod upang mas mapadali ang pagbagsak nito at magpaalis sa mga Briton. Kinabukasan pagdating nito sa lungsod ng Toulon ay nagpanggap si Napoleon bilang isang ordinaryong mamamayan upang suriin ang mga kahinaan ng depensa ng Britanya. At dito na sinimulan nila Napoleon ang pag-atake sa daungan. At sa loob lamang ng isang gabi ay nagawa ng mga Pranses na sirain ang mga depensa ng Briton. At dahil sa tagumpay na yon ay pinarangalan siya ni Paul bilang kanyang Brigadier General. Pagkaraan ng isang taon pagkatapos ng digmaan sa Toulon ay dumalo si Napoleon sa isang marangal na salusalo hanggang sa nabighani ito sa kagandahan ng isang babae na nagngangalang Josephine. Ikinaumagahan ay bumisita si Napoleon sa bahay ni Josephine upang umakyat ng ligaw, ngunit laking gulat nito nang sinabi ni Josephine sa kanya ang tungkol sa kanyang nakaraan na siya ay isang balo na may 2 anak sa nakaraan niyang asawa na minsan na ring nakulong dahil sa pagsuporta nito kay King Louis gamit ang kanyang madilim na nakaraan. Ay nag-alala ito na kung magiging sila ni Napoleon ay maaaring madungisan ang kanyang pangalan sa publiko. At makalipas lang ang isang taon at dahil sa patuloy na hindi patas na mga patakaran ng gobyerno at kurap na pamahalaan ay sinimulan na naman ng mga mamamayan na magsimula ng ikalawang revolusyon. At nang hapon ding yon ay ipinahayag ni Paul kay Napoleon ang mga revolusyonaryong kilusan na lumalakas sa araw-araw. At sinabi ni Paul na ang bilang na lang ng kanilang mga sundalo ay nasa 4,000 na lamang dahil ang ilang mga kasamahan nila ay sumanib na rin sa mga revolusyonaryo. Hanggang sa umabot na ang mga ito sa 20,000 katao. At kung sila ay sasalakay ay tiyak na magiging mabilis lang ang kanilang pagkatalo. Subalit tiniyak naman ni Napoleon na maitataboy niya ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang diskarte sa digmaan. Kinabukasan ay nagsimula na nga ang mga ito na magrevolusyon sa lansangan ng France habang maingat naman sila na pinagmamasdan ni Napoleon. Ngunit nang makita niyang hindi tumitigil ang mga revolusyonaryong grupo sa pagsugod sa kanila ay napagpasyahan ni Napoleon na patamaan ang mga ito ng kanyon na nagpaatras sa mga ito at nauwi sa isang malawakang patayan sa lansangan. Pagkaraan ng ilang buwan ay pinakasalan na ni Napoleon si Josephine, ngunit naging maiksi lang ang kanilang pagsasama dahil abala si Napoleon sa pagpapalawak ng teritoryo at manakop ng ilan pang Europeyang bansa. At noong 1798 ay sinakop ng mga Frances ang Egypt dahil sa ambisyon ni Napoleon na sumunod sa yapak nila Julius Caesar at Alexander the Great. Ngunit nang matapos nilang masakop ang Egypt ay nag-usap sila ng kanyang general at nagulat ng ibalita sa kanya nito na si Josephine ay nakikipag-ugnayan sa ibang lalaki. Noong una ay hindi naniniwala si Napoleon sa kanyang general at sinabi na hindi siya kayang lokohin ng kanyang asawa. Subalit mariin na sinabi ng general kay Napoleon na nakatanggap siya ng impormasyon mula sa personal na lingkod ni Josephine na agad namang nagpatahimik at nagpauwi sa kanya sa France. At sa kabila ng matatanggap nitong parusa dahil sa
pag-iwan nito sa kanyang hukbo ay nagpatuloy pa rin si Napoleon na umuwi at habang nasa biyahe ay nabasa ni Napoleon sa isang dyaryo ang balita tungkol sa pagtataksil ni Josephine sa kanya na nagpatotoo sa mga tsismis. Pag-uwi niya sa kanilang mansyon ay nalaman niyang wala ang kanyang asawa kaya't nagalit ito at inutusan ang mga katulong na linisin ang mga gamit ni Josephine upang itapon sa labas. Hindi nagtagal nang umuwi na si Josephine ay laking gulat nito nang makita niya ang kanyang mga gamit na nasa labas at nagmakaawa kay Napoleon upang humingi ng tawad dahil sa kanyang pangangati at dahil sa pagmamahal ni Napoleon ay nakaramdam siya ng matinding awa at kalaunan ay nagawa niya itong patawarin at umamin sa pagkakamali ng isa't isa at sinabi ni Napoleon na siya ay nagkamali dahil siya ay naging masyadong ambisyoso na masakop ang Europa kaya't nakalimutan niyang bigyang pansin ang kanyang asawa. Hay kami na naman ang mga lalaki ang mali. Kinabukasan ay kinailangan ni Napoleon na sumailalim sa paglilitis dahil sa pag-iwan nito sa kanyang hukbo na itinuturing ng mga opisyal bilang isang taksil sa bansa. Subalit nagalit si Napoleon at sinabi sa mga ito na sa kabila ng kanyang ginawa sa bansa at pagsakripisyo ng kanyang buhay ay parang isang kriminal lang ang turing nila sa kanya. At sabay nang umalis si Napoleon nang silid na may sama ng loob matapos ang paglilitis. Kalaunan ay inimbitahan si Napoleon ng kanyang kapatid na si Louis para sa isang tanghalian at sinabi na ang mga opisyal ng gobyerno ng France ay iniisip lamang ang kanilang mga personal na interes at binubulsa ang mga pera ng bansa at pinaalahanan nito si Napoleon na kung hahayaan nila ang mga kurap na ito ay tiyak na malulugmok na naman sa kahirapan ang buong bansa at upang matigil ay dapat makipagtulungan ni Napoleon sa kanya upang baguhin ang sistema ng gobyerno sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kudeta at natitiyak niya na sa mga kamay ni Napoleon ay makakabangon ang France at maglalagay sa kanya bilang hari at nang marinig ang ideya ng kanyang kapatid ay napangiti si Napoleon dahil sa pag-abot nito sa kanyang pangarap. Pagkaraan ng isang taon matapos ang paghahanda ni Napoleon at Louis para sa isang kudeta ay sinimulan na nila patalsikin ang bawat isa sa mga opisyal ng gobyerno sa pamamagitan ng puwersa at dahas. At pagkatapos ay gumawa si Napoleon ng isang paglilitis at inihayag na mula sa sandaling yun ay papalitan na niya ang pinakamataas na pinuno ng France. At nang marinig ito ng mga konseho ay agad ang mga ito na nagprotesta at pinalayas sina Napoleon at Louis. Subalit ayaw nilang sumuko at sinubukan ni Louis na kumbinsihin ang mga guwardiya na tulungan sila ni Napoleon upang patalsikin ang mga konseho na nagnanakaw sa kanilang mga buwis. Dahil roon ay pumasok na ang mga gwardya at inaresto ang lahat ng miyembro ng konseho at napaluhod ang mga ito upang tanggapin si Napoleon bilang kanilang bagong pinakamataas na pinuno ng bansa. Makalipas ang ilang araw pagkatapos ng opisyal na inaugurasyon ni Napoleon ay nakipag-usap siya sa isang royal advisor patungkol sa hidwaan ng France at England at upang tapusin ang matagal ng hidwaan ay binalak ni Napoleon na magpadala ng liham ng kapayapaan sa England. Subalit tumanggi ang tagapayo at sinabi sa kanya na nakikipag-alyansa ang mga Briton sa Russia at Austria upang sakupin sila kaya't kung magpapadala sila ng liham ng kapayapaan sa mga ito ay tiyak na hindi lang sila nito tutugunan. Pagkatapos maipadala ang liham ng kapayapaan sa mga British envoy ay mabilis namang tumugon ang mga ito habang pinagtatawanan ang imbitasyon ni Napoleon para sa kapayapaan at nagsasabing ang mga British ay hindi kailanman papayag na makipag-ayos sa France. Dahil sa sinabi ay labis na nagalit si Napoleon at nagbabala na hindi siya magdadalawang isip na sirain ang mga ito hanggang sa lupa at hindi siya natatakot sa kanilang mga napakadaming artileriya. Subalit tila hindi natakot ang mga Briton sa banta ni Napoleon at sa halip ay tinawanan pa siya ng mga ito at sa hapon ding yon ay sinabihan siya ng kanyang ministro na minamaliit sila ng British envoy dahil ang posisyon ni Napoleon ay isa lang pinakamataas na pinuno ng bansa at hindi bilang isang hari. At iminungkahi kay Napoleon na mas mabuti na baguhin niya ang kanyang posisyon bilang emperador at sa paraang ito ay wala ng bansang maglalakas loob na maliitin siya at ang France. Makalipas ang 5 taon na paghihintay at matapos dumaan sa mahabang proseso ay sa wakas ay kinoronahan na si Napoleon bilang bagong emperador ng France at dahil wala pa rin siyang anak at magiging tagapagmana ng imperyo ay sinabihan siya ng kanyang ministro na hiwalayan na nito si Josephine sa kadahilan
dahilan ng kung walang hahalili sa kanyang trono ay makikita ng ibang bansa na mahina ang sistema ng France. At sa gabing ding yun, habang naghahapunan kasama si Josephine, ay nagsalita si Napoleon tungkol sa pagkakaroon nila ng anak, kung saan nagbanta na ito na kung hindi siya mabibigyan ito ng tagapagmana ay wala siyang ibang pagpipilian kundi hiwalayan siya, dahilan upang umiyak ito at umalis. Sa sumunod na taon, 1805, ay nakita ni Napoleon mula sa malayo ang mga hukbo ng Russia at Austria na nagsani puwersa para lumaban sa France, dahilan upang agad na bumalik si Napoleon sa kanyang kampo at inihanda ang kanyang hukbo upang maging handa sa darating na labanan sa Austerlitz, kung saan sinadya ni Napoleon na madaling makita ng mga kalaban ng kanyang depensa bilang isang patibong, habang ang iba naman niyang hukbo ay naghahanda sa burol upang tambangan ang kalaban sa mga naninigas na lawa. At nang matapos na ang lahat ng paghahanda ay hinihintay ni Napoleon na makapagmarcha na ang dalawang nagsani puwersa na bansa at inilunsad ang kanilang pag-atake sa mga Ruso at Austria na nagpatindi ng laban. At nang mapagtanto ni Napoleon na nasa gitna na ng labanan ng buong hukbo ng Russia at Austria, ay inlabas na nito ang tunay niyang plano, kung saan pinaatake niya ang kanyang mga kabalyero mula sa likuran ng mga kalaban, dahilan upang mapagtanto ng mga Ruso na isa lang pala itong bitag at sinadya ni Napoleon na dalhin sila sa nagyayelong lawa upang malunod. At dahil dehado na ang mga Ruso ay agad nang nagsimulang magtakbuhan ang mga hukbo nito, subalit bago pa man sila makatakas ay pinagbubomba na sila ng kanyon ng mga Pranses na nauwi sa kanilang pagtudas, habang ang iba naman ay nalunod sa nagyayelong lawa, kabilang na ang pinakamataas na opisyal ng Austria na nagdala sa tagumpay ng France. Pagkatapos ng digmaan ay inanyayahan ni Napoleon ang kumakatawan mula sa Austria at Russia upang magtatag ng kapayapaan. Ngunit sa kasamaang palad ay ang hari ng Austria lamang ang dumating, habang ang hari ng Russia na si Tsar Alexander ay tumanggi para sa kapayapaan. Subalit hindi ito naging alintana para kay Napoleon, at masayang inanyayahan ang mga kinatawan ng Austria bilang tanda ng kapayapaan. At dahil sa tagumpay ay nagdaos ang France ng isang party sa palasyo, kung saan ipinakilala si Napoleon ng kanyang ina sa isang batang babae na kanyang nabuntis, dahilan upang mabigla ito. At nang narinig niya ang balita ay tahimik na nakatingin si Napoleon kay Josephine dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kinabukasan ay humingi ito ng payo sa kanyang royal advisor. Noong una ay nagplano si Napoleon ng kasinungalingan sa publiko at ipalabas na nagdadalang tae si Josephine upang maging kanyang illegitimate na anak. Ngunit hindi pumayag ang advisor nito dahil darating rin ang panahon na malalantad din ang kasinungalingan na ginawa nila, at sa huli ay magiging kahihiyan ito sa bansa, hanggang sa sinabi nito na mas mabuting hiwalayan na ni Napoleon si Josephine at siya na lang ang mahalin. Bading ka! Maghanap na lang ng ibang bibot para sa ikabubuti ng buong France. Pagkagabihan ay nagtapat na si Napoleon kay Josephine tungkol sa problema ng kanyang illegitimate child, at nagpasya na silang maghiwalay. Lumipas ang ilang araw ay opisyal nang nagdiborsyo sina Napoleon at Josephine, at pagkatapos ng mahabang proseso ng negosasyon ay sa wakas ay nagtagumpay si Napoleon sa pakikipagkasundo ng kapayapaan sa Russia, kung saan nagtatag din siya ng isang alyansa upang labanan ang British. At dahil wala pa siyang bagong reyna ay pinakasalan nito ang prinsesa ng Austrian Kingdom upang mas lalong tumibay ang ugnayan ng dalawang bansa. 9 na buwan pagkatapos ng kasal ay biniyayaan sina Napoleon ng isang anak na lalaki. Habang lumilipas ang mga taon sa kasamaang palad ay hindi naging maayos ang lahat, dahil ang Russia na lumagda sa kanilang kasunduan para sa kapayapaan ay biglang nagtaksil at piniling makipag-alyansa sa mga Briton, dahilan upang nagalit si Napoleon at pinamunuan ang pinagsamang hukbo ng France, Austria, Italy, Germany at Poland upang salakayin ang Russia, kung saan matagumpay nilang nasakop ang ilang teritoryo hanggang sa makarating sila sa kabisera ng Russia sa Moscow. Subalit pagdating nila ay nagtaka ito kung bakit walang katao-tao ang lungsod na nagpadismaya kay Napoleon sa emperador ng Russia na tumakas noong gabing yun, hanggang sa nabigla si Napoleon nang biglang sinunog ang lungsod ng Moscow ng mga sundalong Ruso na nagpaiwan na
lalo pang nagpagalit kay Napoleon at nag-utos na ipagpatuloy ang susunod na pag-atake sa lungsod ng St. Petersburg. Nang marinig ito ng kanyang general ay nagbabala ito na ang pag-atake sa lungsod ay magiging napakahirap dahil kailangan nilang dumaan sa matinding lamig. Subalit nanindigan si Napoleon na pagbabayarin niya ang emperador ng Russia at nagpatuloy sa paglalakbay. Ngunit ayon sa general ay marami nang ang sundalo ang namatay na walang kabuluhan dahil lamang sa matinding lamig at gutom na nagpaatras kay Napoleon pabalik sa France. At dahil sa kanyang padalos-dalos na desisyon ay nagresulta ito sa napakaraming casualty, kaya't kinailangan ni Napoleon na sumailalim sa paglilitis. Dahil sa 600,000 sundalo na idinala sa Russia ay 40,000 na sundalo na lamang ang natitira na nagtulak sa buong konseho na tanggalin si Napoleon bilang emperador at hatulan siya ng exile at ipatapon sa isang liblib na isla na tinatawag na Elba Island. At para sa ikabubuti ng France, si Napoleon ay handang sumuko at dito na pag-isip-isip ni Napoleon ang lahat ng kanyang mga kasalanan at napagtanto na ang kanyang ambisyon ay masyadong naging mataas na naging sanhi sa pagkamatay ng kanyang hukbo. Pagkatapos ng 300 araw sa isla ay determinado na si Napoleon na itama ang kanyang mga pagkakamali at lihim na sumakay ng barko mula sa isla. Pagdating sa France ay agad pumunta si Napoleon sa bahay ni Josephine. Subalit bago ito makarating ay hinarangan siya ng kanyang dating hukbo dahil ang kanyang pagbabalik ay itinuturing na labag sa batas ng France. Kaya't sinubukan ni Napoleon na kumbinsihin ang mga ito at humingi ng tawad sa kanyang nagawa at ikapan nito na gusto na niyang umuwi upang ibalik ang France sa itaas ng Europa at nangakong hindi na niya bibiguin ang mga ito. At nang marinig ito ng mga sundalo ay agad siyang pinalakpakan ng mga ito para suportahan ang pinunong inaasam-asam. Nang makarating na si Napoleon sa bahay ni Josephine ay labis itong nalungkot nang nalaman niyang pumanaw na ito isang buwan na ang nakararaan, dahilan upang napaiyak ito dahil wala na siyang oras para humingi ng tawad. Makalipas ang isang buwan ay matagumpay. Muling nakuha ni Napoleon ang pamumuno at kontrol sa France na naging alarma para sa mga kaaway niyang bansa. At upang maalis si Napoleon, ang British ay nagsagawa ng emergency meeting sa Austria at Russia. At pagkatapos ng mahabang pagplaplano, ang mga opisyal ng estado ay sumang-ayon na magtulungan laban sa France. Matapos malaman ni Napoleon ang banta mula sa Briton, ay agad ito na nagplano ng isang diskarte upang labanan ang pinagsamang puwersa. At upang manalo ay kailangan nilang pigilan ang mga ito na magkaisa. At binalak ni Napoleon na wasakin muna ang mga hukbo ng Briton sa lalong madaling panahon bago sumanib ang mga hukbo ng Russia at Austrian. At nang dumating na ang araw ng digmaan, sa gitna ng malakas na ulan ay sinuri ni Napoleon ang depensa ng British upang makagawa pa ito ng plano. Habang sa kabilang panig naman ay inutusan ng general ng Britanya ang kanyang mga sundalo na manatili muna sa kanilang linya hanggang sa dumating ang mga resbak mula sa Russia at Austria. At nang huminto ang ulan ay iniulat ng mga scout ng France na nakikita na nila ang mga hukbo ng Russia at Austrian na umaatake. Kaya agad nang inutusan ni Napoleon ang kanyang mga hukbo na maghanda sa kanilang mga posisyon upang dumepensa. At pagkatapos ay nagsimulang magbigay ng utos na magpaputok ng mga kanyon sa gitna ng labanan. Subalit bahagyang nagulat si Napoleon dahil sa lakas ng opensiba ng mga British. At sa halip na matakot ay inutusan niya ang lahat ng kabalyero upang makipagsabayan at nauwi ang mga ito sa matinding labanan. Subalit nagsimulang mag-alinlangan si Napoleon dahil sa napakalakas na depensa ng mga Briton hanggang sa tuluyan pang dumating ang mga Russian at Austrian upang rumisbak sa digmaan at nagawa pang mapalibutan ng France na naglagay kay Napoleon sa alanganin. Dahilan upang nabilitan si Napoleon na umatras at umalis sa digmaan na dumagdag sa kanyang panibagong pagkatalo para sa France. Makalipas ang ilang araw ay muling naaresto si Napoleon at ginawang bilanggo sa isang barko. At habang siya ay nanananghalian ay lumapit sa kanya ang general ng Britanya at ipinaalam sa kanya na ang British, Austria at Russia ay nagkasundo na ipatapon si Napoleon sa isang liblib na isla malapit sa Africa na pinangalan ng St. Helena Island.
Island na may layong 1,500 kilometro mula sa kontinente ng Europa. Natiyak na hindi na muling makakabalik si Napoleon sa France. Ngayon, bukas at magpakailanman, at nang marinig ni Napoleon ang desisyon, ay ipinatapon na ito sa isla kung saan tahimik na namumuhay si Napoleon sa kanyang pang-araw-araw habang patuloy na inaalala ang kanyang masasayang alaala kasama si Josephine, at nag-iisa na lamang na naghihintay sa kanyang oras na walang mga kaibigan o pamilya at tanging mga gwardya at katulong lamang ang nagbabantay sa kanya sa araw-araw. Makalipas ng 6 na taon ay dito na tuluyang na maalam si Napoleon habang siya ay nakaupo. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong topic o movie recap ay huwag kalimutang bisitahin ang aking channel para lalo pang maubos ang oras mo, at syempre ay paki-like, share, and subscribe mo na lang para sa susunod pa nating na mga recap. Maraming salamat. Take care always.